ang hawak sa ulo. Para bang nagtutulog-tulugan lamang siya para hindi ko siya tanungin. Sabay nito ay may pumasok na amoy sa loob ng kwarto namin. Isang malansang amoy na para bang bulok na isda na matagal nang iniwan sa initan. Ang amoy ay nanggagaling sa labas, diretsyo mula sa direksyon ng kabilang bahay ng kapitbahay namin. Dahil hindi na ako mapakali, kinabukasan ay lumabas ako para magpahangin. Habang naglalakad ako malapit sa bakod ay nakita ko ang kapitbahay namin. May bitbit siyang isang malaking timba na gawa sa plastic. Puno ito ng isang pulang likido na malambot at tila sariwa pa. Nakita ko siyang lumapit sa isang malaking puno sa gilid ng kanilang bahay at dahan-dahan niyang ibinuhos ang pulang likido sa mga ugat nito. Habang ginagawa niya yun ay tumingin siya sa direksyon ko. Kaya mabilis akong umiwas at naglakad papalayo. Pagdaan ko, sa tapat mismo ng pintuan nila ay narinig ko ang isang mahinang kanta na parang orasyon. Hindi ko naman maintindihan ang mga salita pero mabilis ang pagkakabigkas nito. At nakakakilabot pakinggan. Dahil parang hindi lang iisang tao ang kumakanta sa loob. Sa sobrang kuryosidad ko ay naisipan ko na baka kailangan ko lang silang kaibiganin para mawala na ang takot. Nagluto ako ng kaunting kakanin at nagdesisyon na dalhin ito sa kanila bilang isang friendly gesture. Pagdating ko, sa tapat ng pinto nila ay kumatok ako ng 3 beses. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Papatutod nung makita ko ang mukha niya ay halos mabitawan ko ang dalawang pagkain. Napakaputla ng balat niya at parang walang dugo. Ang mga mata niya ay madilaw na para bang may sakit sa liver. Hindi siya nagsalita at tinindigan lamang niya ako ng matagal bago niya kinuha ang platong dala ko. Sinilip ko ang loob ng bahay nila habang nakabukas ang pintuan at nakita ko ang mga nakasabit na tuyong karne sa kisame nila. Pero ang karning yon, hindi kamukha ng karne ng baboy, baka dahil mahahabang iwa. Iba ang kulay ng mga buto. Isang matandang babae ang biglang bitaw sa likod ng lalaki at binati ako. Pero dahil sobrang hindi na ako komportable at kinakabahan na ako sa nakikita ko, nagpaalam na kagad ako at iniwan na sa kanilang pagkain. Nagpamadali akong umuwi sa amin habang nanginginig ang mga kamay ko. Noong malaman ni Nestor na pumunta ako sa kabilang bahay ay nagalit siya ng gusto. Ngayon ko lang siyang nakitang ganong kagalit. Bakit ka pumunta doon? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang lalapit sa kanila. Sigaw niya sa akin habang hinahampas ang lamesa. Umiyak ako at tinanong ko siya kung ano ba talaga ang katotohanan. Doon na siya huminahon at umamin. Ang sabi niya, ang pamilyang iyon ay may isang uri ng sakit na hindi gumagaling at hindi may paliwanag ng medisina. Ang buong sityo, balubog, ay pinoprotektahan sila para hindi lumabas ang sekreto nila sa gobyerno o sa ibang lugar. Dito sa lugar natin, Moira, hindi kami kumakalaban sa kanila. Tulong ni Nestor sa akin habang nakatingin sa labas. Nakikisama kami para pabuhay. Hi! Uy, sige, sabay ka. Sa'yo na lang dyan, Jake! Pagkabis alam sa labi. Jake, ako ba? Kapag binibigyan nila tayo ng distansya, huwag na huwag tayong gagawa ng paraan para mapalapit sa kanila. Iba ang pamamaraan ng pamumuhay nila. At kailangan natin tanggapin yun kung gusto natin manatiling ligtas dito. Nung una naintindihan na ang palupo ay hindi lang basta malayong lugar o probinsya. Kundi isang lugar na may sariling mga batas na kailangan mong sundin para hindi ka maging bahagi ng mga tuyong karne na nakasabit sa kanilang kisame. Ang madudod lalong naging mabigat ang bawat araw ko sa sityo, malubos. Mawala ang kaisa-isa
kong kaibigan doon, ang aso kong si Brown. Si Brownie ang laging kasama ko sa bakuran tuwing nagtatanim ako. At siya lang ang nagpapasaya sa akin kapag wala sa Nestor. Isang hapon, napansin ko na lamang na hindi na siya tumatahol at hindi na siya sumasalubong sa akin. Hinanap ko siya sa buong paligid ng bahay, tinatawag ko ang pangalan niya ng paulit-ulit, pero walang sumasagot. Hanggang sa mapalakad ako malapit sa boundary ng kapitbahay namin. Doon sa tapat mismo ng pinto ng kanilang bahay ay nakita ko ang pintas ni Brown. Pagpulot ko rito ay naramdaman ko ang lagkit dahil puno ito ng malapot na laway at may mga sariwang mantsa ng dugo. Doon ako napakagulpot ng gusto. Alam ko na kung anong nangyari sa aso ko. Gusto ko sanang kumprontahin ang mga tao sa loob ng bahay na yon, pero biglang lumapit sa akin si Nestor at pinapaparang dinig ko. Moira, tumahimik ka. Huwag kang gagawa ng ingay. Tanong niya habang nanginginig ang boses niya. Iniluro niya ang bintana ng kabilang bahay at doon ay nakita ko ang isang pares ng madilaw na mata na nakapiling sa amin ng walang kurap mula sa kadiliman. Saktong kabilugan nun ng buwan, ang gabing yun papadudod. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang takot. Maya-maya ay narinig ko ang sabay-sabay na paggampan sa mga kawayan na nakapaligid sa bahay namin. Parang may mga mananaking bagay na inaampa sa mga puno ng kawayan hanggang sa tumunog ang mga ito ng nakakapingin. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang pamilya mula sa kabilang bahay. Nakapalibot sila sa isang malaking apoy sa gitna ng kanilang bakuran. Nakita ko na isa-isa nilang inuubad ang kanilang mga lumang damit at tinatapon sa apoy. Pero ang nakakakilabot papadudod ay ang balat nila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang balat nila ay nagsisang ng magbago at maging parang balat ng ahas. Makalis-kilis, makintab at kulay ako. Malis na ako sa pagkakasilip ko at pinilit na matulog. Sa gitna ng lahat ng takot na ito, nalaman ko ang isang balita. Dapat sana ay pinakamasayang sandali ng buhay. Buntis ako. Imbis na matuwa ay mas lalo akong pinalot ng takot. Nung malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa pagbubuntis ko ay bigla silang naging mabait. Nagsimulang mag-iwan ng mga regalo sa tapat ng pinto namin tuwing madaling araw. Pagbukas namin ang pintuan ay may mga nakalagay na basket na puno ng ilaw na ito at mga sariwang karne na may dugo pa. Sabi ni Nestor sa akin, kailangan naming mas mag-ingat ngayon. Ang buhay sa loob ng tiyan mo, Moira, ang pinakagusto ng mga taga-balugbog. Yan ang hinahanap nila tuwing kabilugan ng buwan. Mabala niya sa akin. Noong ko na naisip na kailangan ko nang umalis, nag-ipake ako ng lahat ng gamit ko habang wala si Nestor. Gusto kong bumalik sa syudad, sa apartment ko o kahit saan basta malayo sa sityo, Balugbog. Gusto kong doon magbuntis kung saan ay ligtas ang alam. Noong dumating si Nestor ay nakiusap ako sa kanya na ihatid ako sa terminal. Umayag siya dahil natatakot na rin siya para sa akin. Pero nang pumunta kami sa garahe, laking kulat namin dahil lahat ng apat na gulong ng sasakyan ni Nestor. Natansan niyang pinuntas ang mga ito gamit ang matalim na bagay. Wala kami ibang nagawa kundi ang subukang maglakad palabas ng sityo. Pero pagdating namin sa bukana ng kalsada, napapunta sa bayan ay hinarang kami ng mga taga-sityo. Nandoon ang mga lalaki na may hawak na polo at sulu. Kasama ang mga opisyalis ng barangay, saan kayo pupunta? Bawal munang lumabas ang kahit na sino sa sityo Balugbog. Sabi ng isa sa mga matanda doon. Tinanong ni Nestor kung bakit. At ang sagot ng nila sa amin ay panahon ngayon ng tiyak. Nakaalis hanggat hindi natatapos ng seremonya. Alam ko na na mga sandaling yon papadudod na hindi lang pala ang kapitbahay namin ang kakaiba, kundi ang buong sityo ay kasapuan sa mga
sa loob ng bangko. Pagpatutod ng gabing yun ay hindi na talaga ako dinalaw ng antok. Nakaupo lang ako sa gilid ng higaan habang hawak-hawak ko ang tiyan ko. Pero nang tumingin ako sa bintana ay halos tumigil ang paghinga ko. Sa sobrang liwanag ng buwan ay kitang-kita ko ang lalaking kapitbahay namin. Nakatayo siya sa pinakatuktok ng puno ng mangga. Nasa pagitan ng aming bako. Isipin mo, papadudot, napakataas ng puno at manipis sa mga sanga sa itaas, pero nandun siya. Katayo ng diretsyo at hindi gumagalaw. Ang mas nakakatakot pa ay nakatingin siya ng diretsyo sa bintana ng kwarto. Para bang inihintay niya na lumabas ako. Kahit nasarado ang bintana at may makapal na kortina, naririnig ko ang boses niya. Hindi siya sigaw kundi isang mahina at mabilis na pagpulong. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang Moira. 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 Yung boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At bawat bigas niya ay parang tumitigil sa tenga ko kahit na anong takip ko ng unan. Dahil sa sobrang pagod at takot ay nakatulog din ako ng bahagya. Pero ang naging panaginip ko naman ay mas malala pa sa realidad. Nakakita ako sa panaginip ko ng mga taong nagkakagulo at isa-isa nilang kinakain ng sarili nilang balat hanggang sa lumabas sa mga bunto nila. Nagising ako na basang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan ko. Noong madaling araw na at mahimbing ang tulog ni Nestor ay dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Gusto ko talagang malaman kung ano ang tinatago nila. Pumunta ako sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. May nakita akong maliit na pintuan papunta sa silong ng bahay nila. Pagpasok ko ay bumungad sa akin ang isang matandang babae. Nakakatena ang kanyang mga kamay at paa sa mga poste ng bahay. Pero ang itsura niya, papadudod, ay parang bangkay na nabubuhay. Ang balat niya sa braso at binti ay tila nabubulok na habang buhay pa siya.